Hello, hello! Good morning mga sissy girl! Tara, kwentuhan tayo! May nagtanong kasi sa akin, ano ba talaga at saan ba talaga maganda? Pilipinas ba o Canada? Kung ako po ang sasagot sa tanong na yan, parehong maganda. Masarap manirahan sa Pilipinas kung meron ka ng maayos na buhay. At masarap din manirahan dito sa Canada, lalo na kung kasama mo ang pamilya mo. May mga kwento talagang nag-uuwian sila ng Pilipinas dahil hindi talaga madali ang trabaho at manirahan sa ibang bansa. Lalo pat kung hindi kasi swertehin sa trabaho mo at meron ka pang pamilya na kailangan mong buhayin at suportahan. Hindi sapat kung ikaw lang mag-isang nagtatrabaho at meron ka pang mga maliliit na anak na kailangang alagaan. Sa amin kasi, nung naglipat kami dito sa Canada, pinaghandaan talaga namin. Nag-umpisa kami dito, talagang hindi kami nakaranas na mag-double job, hindi kami nakaranas na gigising ng madaling araw, matutulog ng hating gabi, or gigising ng puyat. Dahil nga, yung iba dito ay nagtatrabaho ng napakaraming trabaho. Masasabi nating triple job, hindi lang double job. Kung ganun ang mangyayari sa inyo at may maayos naman kayong buhay sa Pilipinas, mas mabuti pang manahimik na lang sa Pinas. Kaya nga hangang-hanga talaga ako sa ibang mga Pinoy na ganyan ang ginagawa dito sa Canada. Sa akin kasi at sa husband ko, gusto namin balanse lang ang lahat. May time kami para sa mga bata at may time kami para sa sarili namin. Hindi lahat puro trabaho-trabaho lang. Maraming magagandang bagay dito sa Canada. Unang-una, syempre, kakaiba dahil sa Pilipinas wala naman tayong snow. Kaya dito, matutuwa ka talaga sa snow. Ay, depende din. Kasi may iba, ayaw nila ng lamig. Ayaw nila ng snow dahil mahirap nga naman mag-drive. Pag lalabas ka, kailangan may proper coat ka, may inner or thermal clothes. So, medyo mahirap. Hindi ka tulad sa Pinas. Paglabas mo, kung ano suot mo, yun na yun. Yung iba nakahubad pa. Actually, merong advantage, saka disadvantage. So, ang mahalaga, kung saan ka masaya. Kung saan masaya ang pamilya mo, at hindi ka naman nahihirapan. Dito kasi yung iba kaya nahihirapan sila dahil nga naman ay medyo mahirap ang trabaho. At yun, katulad ng sinabi ko, double job sila. Sakto lang yung kinikita sa pang-araw-araw na gastusin kasi nga, gagastos din tayo ng dolyar. Dito sa Canada, hindi rin basta-basta ang mga bayarin. At yung iba naman nang pumasok dito sa Canada ay student permit. So, kailangan nila mag-aral at the same time, kailangan din nila magtrabaho. Pero kasi kapag estudyante kang nakapasok dito sa Canada, limitado lang ang oras ng pagtatrabaho mo. Kaya, para sa akin, kung ako tatanungin dahil medyo nakakatamad talaga mag-aral, parang nakakapagod. Hanggang dito muna tayo mga sassy girl.
Sana naman ay na-enjoy ninyo ang kwentuhan natin for today. Hanggang sa muli!